Uy, ayan, ayan. Hello, hello. Good evening. Good morning, good afternoon. Kasi nagsisimula tayo ng live ngayon mga boss sa ating coverage ng gabi. Kaya good evening, good afternoon. Kung saan man tayo sa kanya-kanyang kinaroroonan natin. Kaya sa buong mundo, magandang araw sa ating lahat. May volume ba tayo mga boss? Mayroon ba tayong sounds? Hello, mic test, mic test. Mic test, testing mo natin mga boss kung mayroon tayong sounds. Ayan, nakatulo na mga boss. Ayan, nakatulo na. Left and right na yun mga boss. Ayan, ngayon, ito, tayo ay nagbabalik sa ating live coverage. Kasi alam niyo mga boss, marami tayo mga bashers na talagang patuloy na nagbabash. Pero bago natin pag-usapan yan, ikwento ko muna mga boss yung nangyari kanina nung kami ay nag-family bonding mga boss. Siguro nakita nyo naman sa ating accounts o sa mga nag-follow sa atin, sa mga viewers natin. Nakikita nyo naman doon sa pagla-live natin na pumunta tayo sa Toyohashi, nanood tayo ng basketball league. Dito pala sa Japan mga boss, yung basketball league nila dito, parang sa atin sa Pilipinas, akala ko kanina kasi yung laro kanina, invited lang yun yung mga Pilipino na maglalaro dito sa Japan. Tapos kalaban, Philippines, Japanese. Hindi na paliwanag ng mga anak ko mga boss kasi sila yung mga nag-i-schedule sa mga lakad namin eh. Kasi sila yung mga mahilig mag-research kung saan kami pupunta eh. Tsaka yung dalawa kong anak dito, sila yung mga maraming alam dito kasi dito sila nag-aaral mga boss. Tsaka magaling na sila magsalita ng Japanese. Tsaka yung isang panganay ko, i-graduate ng, ng computer. Kaya magaling siya mga umulikot ng mga computer kung alin yung mga events, alin yung mga live o ano, kung saan yung mga events, kung saan yung mga lugar na pwedeng pasyalan. Oo. Eh ako, kahit marunong akong mag-drive, meron akong lisensya, hindi naman ako mahilig pumunta kung saan saan. Hindi kagaya nila na pag meron silang gustong puntahan, nagre-research sila. Ako, hindi ako ganoon, hindi ako nagre-research ang mga ganyan eh. Ang sa akin naman, ang style ko, nag-uusap-usap kami dito ng mga kamag-anak ko na pag pupunta kami ng Tokyo, pupunta kami ng Osaka, pupunta kami ng Nagoya, yun lang inaasahan ko. Dati, yun dati. Nung wala pa sila. Pero nung nandito na sila, sila mahilig sila mag-research sa mga events nung nandito na sila, nung nasanay na sila dito. Kasi nagkaroon na rin sila ng mga sasakyan dito, nagkaroon na rin sila ng lisensya. Kaya kung saan na gusto pumunta, makakapunta sila. Kasi alam nyo dito mga boss, pag mayroon kang sasakyan, makakapunta ka kung saan mo gusto. Kasi di ka naman maliligaw kasi may nabi naman eh. Meron namang dito, cellphone internet, unlimited. Kaya magnabi-nabi ka lang, mapupuntahan mo yung mga lugar kung saan mo gusto pumunta. Yun. Tsaka ngayon, yung time na yun, bakasyon namin ngayon. Halos 10 araw kami walang pasok mga boss. No work,
no pay kami dito. Kaya swerte sa mga kaibigan natin dyan, mga boss natin dito na mga may nakaipon. Kaya sila bakasyon kung todo pasyal. Tayo, hindi tayo ganun. Tayo, magtatrabaho tayo mga boss. Hanap tayo ng extra work kasi wala tayong wala tayong datong. Yun ang totoo dyan mga boss. Kaya yun ang sinasabi ko, yung totoo, real life. Kaya hindi tayo nagmamayabang. Kaya yung sa mga sinasabi ng mga bashers natin na nagmamayabang tayo, hindi po tayo mayabang. Ito talagang pinapakita naman natin yung anong katotohanan, ano yung totoo. Kaya kung nakikita nyo na kung ano meron ako ngayon, totoo yan. Meron tayong sasakyan, meron tayong sariling bahay. Lahat yan mga boss, puro loan yan. Normal yan dito. Hindi yan kagaya sa atin, pag mayroong kotse, mayaman ka na. Dito sa Japan, iba ang dito, ang kultura. Sila yung nagpapautang sa mga tao na may mga trabaho. Yun ang kultura nila dito. Yung negosyo nila. Hindi kagaya sa atin na may trabaho ka, pag hindi mo afford na magbayad, hindi ka qualified. Dito, alam nila kasi parang label ang nila dito, yung takbo ng buhay. Pag may trabaho ka, matik na qualified ka mag-loan. Kasi halos pare-parehas ang dito, yung sweldo. Ganun yun mga boss. Kaya pwede kang umutang kung anong gusto mong utangin. Kaya nga ako gusto kong umutang ng mamahaling sasakyan Kaya ko kasi qualified ako Kaso lang ayaw ko, gusto ko lang yung simpleng sasakyan lang. Meron mga Pilipino dito mga boss, ang gaganda ng mga sasakyan. Oo. Kasi gusto rin nila siguro, i-regalo nila sa sarili nila na magkaroon sila ng magandang sasakyan, mga mahaling sasakyan. Yun din siguro ang nila, yung gift nila sa sarili nila kasi naghirap din sila pabayaan na natin yung mga yon. Sariling buhay nila yon. Tsaka yung mga bashers natin dyan, kagaya ko, yung mga nakakilala sa akin, yung mga pinapakita ko, simple lang yun dito, hindi yun hindi yun pagmamayabang. Dito, regular. Simple life lang yan dito. Para malaman nyo. Kaya ako pinapakita kasi hindi yun hindi yun pagmamayabang. Yun ay reality, real life, totoong buhay, totoong kwento. Kaya yung mga walang alam na hindi alam kung ano ang nangyari sa amin dito, hanggang doon na lang kayo. Puro na lang kayo haka-haka o misunderstanding, mga pag-iisip na hindi nyo alam. Pero yun ay normal lang yan dito. Ibig sabihin, pag meron kang sasakyan, hindi ibig sabihin mayaman ka na dito. Dito, kultura nila, kailangan mong magkaroon ng sasakyan kasi magkakaroon ng yelo, magkakaroon ng tag-init, tag-araw, at ang trabaho ay malayo, kailangan mo ng sasakyan. Pag nag-bus ka o nag-train, medyo komplikado, malayo yung lalakarin mo. Ganun yun ang totoong kwento ng buhay dito mga boss, hindi yun pagmamayabang. Kaya yung iba talagang nangungutang, kumukuha ng sasakyan para
magiging ano sila, yung ano nila sa pagpasok, yung ano sila ba, yung kampante, yung anong term dito sa atin, minsan nakakalimutan ko na yung ano natin mga boss, yung salita, kasi ang dami kong pinag-aralan, medyo napupuno na yung utak ko eh. English, Tagalog, kasi Bisaya ako mga boss eh, tapos Hapon na naman ngayon. Ito yung ano nila, yung ginagawa nilang paraan na kailangan dapat may service ka. Kasi hindi anytime na dito ka nagtatrabaho na malapit lang, always. Minsan, humihina yung kumpanya, minsan nagbabawas ng tao, tapos minsan nagkakaroon tayo ng edad, kaya nga nagre-ready tayo. Kaya nga, yun ang gusto kong mangyari mga boss, na ganito sa mga kaibigan natin na kung kayo mag-abroad, dapat yung panahon na kalakasan at mayroong kinikita, dapat ipon na kayo, kasi hindi natin alam kung ano darating sa kinabukasan. O di ba? O at least may natutunan kayo mga boss. So ngayon mga boss, yun lamang po, kasi medyo gabi na, tulog na yung mga ano natin, yung kapitbahay natin, baka naka-istorbo tayo mga boss, kaya ayun, itingnan natin mga boss, kasi kagaya niya no, tulog na sila, tayo na lang ang gising dito, mga boss. Ayan, tingnan mo mga boss, para makita natin. Ayan mga boss, lahat na, tayo na lang ang nakabukas dito, sila natulog na, lahat patay na ang mga ilaw. Kaya muli sa susunod mga boss, abangan nyo lang ang next live natin. Basta tayo mga boss, lagi tayo nagpapaalala at nagpapaliwanag sa sitwasyon natin dito. Hindi tayo nagpapayagang, tayo magbibigay challenge at knowledge sa mga gusto mag-abroad, na para pagdating nila dito, alam na nila kung anong gagawin nila at meron silang idea. Okay, alright, peace mga boss. Thank you. God bless, good luck, and goodbye.